aral. At yun yung magiging daan para matulungan ko yung pamilya ko. Ganun kasimple lang po. Tapos nung nandito na po ako, syempre ang daming pagsubok, maraming mga bagay na hindi naman lahat ng direktor nagugustuhan ka, hindi naman lahat ng trabaho mo okay agad. Step by step, sabi ko tinanggap ko lahat yan, lahat ng panlalait, mura. Pero sabi ko nga, maaaring hindi ako ang pinakamagaling na artista. Pero sabi ko nga, siguro, ako yung pinaka-disiplinado. Kasi yun yung panlaban ko eh. Sabi ko nga, yung right attitude sa trabaho ito. Kasi maaaring napakagaling mo nga, pero kung wala ka naman tamang attitude para sa trabaho ito, later on masisira ka rin. Pero kung meron kang right attitude, kahit hindi ka ganun kagaling na artista, mananatili ka dito. Kasi magugustuhan ka ng mga kasama mo. At yung pag-arte, para sa akin, natututunan po yan later on. Sa ngayong panahon na ba, malawak ng pagkakaunawa mo sa mga bagay na hindi mo naiintindihan kung bakit hindi na mahal ng Pilipino ang kapwa Pilipino? Ulit po. Ikot din ako doon. Sorry po. Ulit po. Sa ngayon po, malawak na bang pagkakaunawa nyo sa mga hindi nyo naiintindihan kung bakit hindi mahal ng Pilipino ang Pilipino? Ako po, honestly, para sa akin po, naniniwala ako na mahal ng Pilipino ang kapwa niya Pilipino. Nagkakataon lang po siguro sa hindi kagandahan ng ekonomiya natin. Nagkakaroon tayo ng, yun yung sinasabi nila, di ba? Nagkakaroon tayo ng unahan sa oportunidad. Nag-uunahan tayo sa kung anong opportunity na maaaring meron yung iba. Pero dahil nga gutom tayo, dahil nga po hirap tayo, minsan, kahit hindi po atin, pipilitin natin kunin yan para mag-survive. Pero kasi po, ba't ko nasasabi po ito? Kasi po nagtrabaho po ako sa abroad. And then nakita ko na po na halos lahat ng mga Pilipino may talent. Kasi naranasan ko po lumaban nung nag-i-indie po ako, lagi po ako sa mga iba't ibang film festival. Nakikita ko kung gaano tayo ka-talented kumpara po sa iba. Hindi ko naman po minamalit yung iba. Pero sa maliit na halaga na budget natin, na nanalo tayo sa mga malalaking festival abroad. Nung nagtrabaho po ako sa abroad, maraming mga foreigner tayo na mga katrabaho, pero Pilipino ang gustong-gusto nila. Sabi ko nga po, bakit gano'n? Bakit dito sa ibang bansa nagagawa natin to? Bakit sa bansa natin hindi natin magawa? Bakit pagdating sa bansa natin nag-aagawan tayo, nag-uunahan tayo? Siguro sabi ko yung oportunidad ang kulang sa atin. Kaya sa akin, siguro sabi ko nga, kung meron lang talagang maayos, kung maayos lang talagang ekonomiya natin, siguro mabibigyan lahat tayo ng oportunidad para makapagtrabaho ng maayos at mabuhay ng tama, siguro magiging mas higit pa tayo sa ibang bansa. Yun po yung para sa akin. Last beauty queen question. Sorry po. Sorry po. Nabanggit po kanina, simula nung pagkabata ka, ano yung motivation mo? Your motivation was first your family, helping your family, and then later on when you're already here, you started becoming conscious of helping others and helping your co-workers and slowly developing that passion to help your country. And now you're in this saying that a Filipino, you already have that formed view of how we should love the Filipino. So now can you accept that you developed the sense of nationalism only when you started becoming a bigger actor compared to before? You don't have that sense yet. Kasi po, tama po kayo, kasi po, ngayon po kung mayroong kakayanan na siguro po sabi ko nga, kung tatanungin niyo po ako, hindi naman po ako, kung tatanungin niyo po ako, kung nagkaroon po ng pagkakataon at tatanong niyo ako nung araw na yun, baka nasagot ko po yung sinasabi niyo. Kasi sa totoo po, syempre kahit ako noon, yung mga panahon na yun, naghahanap din ako ng oportunidad. At kung magkakaroon ako ng pagkakataon at makakita ako ng opportunity, igagrab ko rin po yun at makikipagpatayan siguro ko para kunin yun. Ngayon po meron akong kahit pa paano kakayanan na para maibahagi ito sa aking kapwa. Siyempre po, iba na po yung nagiging mindset ko. And then later on, siguro dahil nagkakaedad na rin ako, nagkakaroon ka na ng maturity po. And then yun, siguro sa pagkakataong ito naman yung time para ibalik ko naman. Kasi sabi ko nga po lagi di ba, hindi naman dahil papaka-religious ako. Minsan, dinadaan lang po sa atin.
kung sasabihin ko nga sa sarili ko, sobra-sobra po yung binigay niya sa akin. Ang hinihingi ko lang naman po normal na trabaho. Pero itong pinagkaloob niya sa akin na talento at kung ano man po yung blessing na meron ako ngayon, sobra-sobra po ito para sa akin at sa pamilya ko. Kaya ito